Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Luzon, Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino, no? So gusto ko lang ipakita sa inyo ang Davao City ngayon ay napakaganda, no? Literal na beautiful, literal na good morning kasi nga ganito ba naman kaganda ang iyong makikita ng ano, no? View, tanawin. So sa totoo lang napakabihira, no? Para sa akin hindi kasi hindi naman ako laging napunta dito sa lugar na to. Baga napakabihira na makita mo ang Mount Apo na ganito no, kaaga, like early as 5 AM, pero andyan na siya, napapakita na, diba? So that's Mount Apo, no? So yung kanyang pinaka-summit. So Davao City is indeed a beautiful city, safest city, cleanest city, fifth wealthiest city in the Philippines, number 9 naman, or 9th place naman siya in terms of asset, no, pinakamayaman. And of course siya ngayon ang tinawag na most or best city to be visit in the Philippines. Siya rin ang pinaka most trusted city by business sectors, no, or basta investments, no, mga investors. So isa sa pinakakatawalaan, top choice or top picks ang Davao City. Sa ang mga kalaban ng mga Duterte, no, ito lang ang mga bangag government and mga kakampwit, no, kung tawagin. So sila yung mga talagang ginagawang parang ginagawang masama ang mga Duterte, ginagawang masama ang imahe ng Davao, ginagawang lang pangit ang Davao City, no, sa balita, basta lahat, no, kasiraan ginagawa nila para sa mga Duterte ay masira. Pero kaso nga lang hindi sila magwawagay, ikaw ito ba naman ang makikita mong itsura, ganda ng mga gusali namin dito, matatatag, no, matitibay mga gusali ng Davao City. Ilan mang lindol, yayanagin mo kami ng lindol, pero andyan nananatiling nakatayo pa rin mga gusali namin. So Davao City, no, gano'n naman talaga kapag isa daw puno ay hitik na hitik sa bunga, talagang binabatuho yan, no, ng mga inggit. So Davao City isa sa pinaka-progressive city, pinaka-the best city dahil ngayon sa mga Duterte. Dami na galit, dami na iinis kasi lagi ko daw binabanggit yung mga Duterte. Lagi ko daw kinokonek yung mga Duterte sa Davao City. Malamang, sino ba kasi ang may dahilan bakit naging safest city ang Davao City, di ba? So it's simply because of the Duterte. So dahil sa polisiya at advokasya ng mga Duterte, naging safest city nga ang Davao City. Kaya kung pag safest sa city ang Davao City, ayun, maraming mag-i-invest ito ng mga business sectors, no? Mga business, mga negosyante, no? Maraming mag-i-invest. For example, Ayala, meron siyang 130 hectares dito sa Davao City, Toril, no? Barangay Toril. So ganun kalaki ang kanyang ininvest, 10 billion pesos, ang laking pera noon. Maliban sa 10 billion pesos na inilaan niyang pondo dito sa Davao City. So yun kasi mag-generate ho yan ng trabaho sa mga construction worker ho natin, sa mga vendors sa gilid-gilid ng vicinity. Basta maraming mga syempre gasolina, no, sa Davao City, may mga sasakyan, yung mga empleyado. So gagastos yun ng panggasolina. Yung gasolina naman nagbabayad ng tax ho yan, no. Kinokolektahan na yan ng tax ng ating local government of Davao. So yun ay malaking kapirahan ho yun. Plus mga empleyado nga, siyempre alam nga naman mag-hire sila ng mga construction worker from Manila, from Visayas, no, or ibang bansa, Davawin yun, maraming mga taga-Davao din ng mga construction worker, diba? So maraming pera yun. So ganyan kahalaga ang isang matibay, matalino at magaling na mayor, no, magpapatupad, no, or gagawa ng mga batas na makatulong para sa mamamayan. So itong batas namin dito sa Davao na nag-i-exist sa amin ng mga city ordinances ay sobrang kapakipakinabang mo talaga siya sa mga madlang people, no, pangmasa, no, in all walks of life. Talagang mapakinabangan from pinaka-poorest of the poor hanggang sa pinaka-elitista, no, pinakamayaman dito sa Davao City. Maraming mayayaman ng Davao City, loki nga lang, no, hindi nga sila talagang mayayabang, no. I mean, wala, loki lang talaga sila, no, unlike sa mga mayayaman sa Luzon na masyadong mga socialites, mga ganun. Socialites patawag diyan. Basta yung masyado silang pa-effect, no, na mga mayayaman sila. Mayaman din naman sila, pero yung yaman ng mga taga Davao iba, no, low-key lang. So yun, bali lahat dito ay nakikinabang sa polisiya at advokasya, no. At mga polisiya ng mga Duterte, yan na nga yung safety protocols talaga nga pinapatupad. For example, yung
maglakad ka sa labas, hindi ka takot na masabugan ng matamaan ng balang ligaw kasi hindi bawal ito yung paputok, bawal ito yung mga fireworks display or mga firecrackers na during Christmas and New Year o kahit na anong araw, no? Kahit walang ano, basta bawal ito ang paputok. Yung nagyosi sa mga daanan, langsangan, no? Talagang matinding pinagbabawal ho yun. Mataas ang fines, no? Pagkakala ko dati 2007, that's 500 pesos. Ngayon nasa mga 1,000 na siguro mahigit. So Davao City is indeed a safe city, no, dahil yan sa mga Duterte. So kaya ganyan kaganda ang Davao City, di ba? So ano kami dito, balance, no? Yung urbanization tama lang, tapos yung amin na mga natures, di ba? So wonder natures or nature wonder, di ba? Ang ganda, oh, yan. That's Mount Apo. I mean, ito pala Mount Apo, yan. That's Mount Apo, the summit of Mount Apo. Ito kasi sa unahan, it's Mount Alomo. Hindi naman talaga yan mataas or ganun katayog, no? I mean, katol, no? Hindi siya ganun katol na mountain, pero dahil nga siya medyo frontline, mas malapit siya sa ating kinatataytaga, it appears na mas mataas siya, mas malaki, mas mataas, ganun. Anyway, so yun, no? Ganda ng Davao City, no? Di ba? Oh, the best yan, Davao City. Davao City ka lang sa Kalam. So Davao Global Township, Sunturais. Isa yan sa ano, tinatawag yan siya na Little BGC ng Mindanao. Kasi nga siya ay mayroong siyang lasal. Oh, meron siyang may lasal ba sa BGC? Although parang wala naman, no. Oh, so ay de offshore. So tinawag siyang Little BGC kasi nga may mga may mga high-rise buildings, marami mga condominiums, hospital, PGH if I'm not mistaken, PGH. I mean, tama ba PGH? St. Luke's rather. Tapos merong yung Lasal, 'di ba? Ganda na, tapos merong lifestyle shopping mall. Anyway, so Davao City overall is maganda, no? Hindi siya sa mga gusali lang, hindi siya sa mga bundok lamang, hindi siya sa mga resorts lamang, hindi na sa mga daan, kundi pati sa mga tao, no? Mga tao sa Davao City ay mga maganda. Mga may itsura mga yan. Talagang binayayaan din ng angking ganda, talino at galing ang mga taga Davao. Yan ang binayayaan kami ng magandang klima na hindi binabaha, hindi binabagyo. I mean, binabaha, yes, for 3 hours to 6 hours, pinakamatagal kapag high tide, ganun. So, the best ang Davao City. Hindi kagaya ng ibang mga syudad sa Pilipinas na wala, mayaman na sila, maraming pera lang, no? Mataas ang GDP, mataas din ang kailang, mayaman sila sa assets, no? Pero, corruption naman. Dami namang mga kinukurakat at ng mayor, tapos yun nga, incompetent, inotil, walang kwenta, no? Kumbaga, napapayaman lang talaga nila sa kanilang syudad ay mga business sector lang. So sila wala silang ginagawang hindi nagka-counterpart ang kanilang mayor, no? Yung kanilang local government office or units or local na pamahalaan para yan nga tumbasan, no, ang effort ng mga private sectors and private individuals. Ang ganda ng Davao City, no? Malinis, tahimik. Tapos ang ganda pa ng namin, ng aming mga himpapawid. Ganitong oras, meron kami pa-fogs dito. Diba? May fogs pa yan, ha? Ganyan kaganda ang Davao City. So, hitik sa bunga ang Davao City, mayaman, progressive city. Tapos grabe yung mga Duterte, no? Solid yung pagmamahal ng mga Davaoeños sa kanila, like mga 97%, yung solid supporter mga Duterte na mga taga Davao City. At yan naman ay parang nagre-reciprocate lang kami mga taga Davao sa pagmamahal ng mga Duterte sa mga Davaoeño sa Davao City, hindi lang sa Davao kundi sa buong Pilipinas na, no. So yun lang siguro, maraming salamat sa mga nanonood. Sana ayan, nagustuhan niyo itong ating munting palabas. Basta na ako'y natutuwa lang na nakita ko agad itong early in the morning, andiyan na si summit of Mount Apo. Nakikita ko natin siya, hindi siya nahihiya po this video, hindi siya nagtago sa ulap. So that would be all. Thank you for watching. Mag-ingat ko kayong lahat dyan. Mga taga Cebu, ha? Laban lang. Ganun talaga. Pasensyahan na natin yung ating presidente, yung ating gobyerno. Ibig sabihin, malas talaga tayo ngayon, no? So, yun, 1 trillion yung pinirmahan niya, no? In-approve niya na budget mula sa Malacanang. So, ayun, tiba-tiba, pera na naman, no? Sana all. May karma din yung mga yan. Ginagamit nila yung mga sakuna, no? At the expense of Filipino people, mga mahihirap na mga kababayan natin para sa lang ikakayaman, ikakakurakot, no. Okay na siguro tayo dito. Good morning, have a great day ahead. Meron na paparating na bagyo din ulit pala, no. Uwan, bagyong Uwan. So ingat po tayo kasi sobrang lakas daw nun. Mas malakas pa yata yun kay Yolanda. Tama, Yolanda din man sa Tacloban sa Leyte 2012 o 2013. So ingat po tayong lahat.
daw tayo pa kumpiyansa. Basta wag na tayong umasa muna sa sa inyong mga mayor diyan. Kasi mostly sa mga mayor, congressman, mga ano pa man, gobernador, no? Ano yan, mga kampon din ng bangag, ng mga kurakot din. Kagaya nga ng mga mayor sa mga municipality ng Cebu province, sa kasagsagan ng bagyo, ayun, nagpasarap buhay sa abroad, di ba? Nag-London ang mga hindot, di ba? Nakakaasar, ano? So yan na siguro, okay na tayo dito. So have a great day ahead. Ingat ha, laban lang mga taga Cebu, kaya yun yan. Huwag pakawala ng pag-asa, huwag pakawala, huwag mawala ng pag-asa. Laban lang. Pagdasal nyo rin na sana si Bangag ay aalis na dyan. Wala kayong makukuha ng ano dyan. Wala tayong makukuha magandang serbisyo. Puro lang kurakot.